mapagpalang, isang mapagpalang oras ng Panginoon. Kasi hindi ko alam exactly kung ano ang oras, kung saan lugar man tayo naruroon. Sa akin alam ko, ah, past 12 o'clock. So sa inyo hindi ko alam kung ano yung pinaka-specific time. Okay? And today, nais kong pasalamatan ng Panginoon sa isang opportunity to lead dito sa Daybreak Global. So sige po, bago po tayo mag-start, ah, pasalamatan po muna natin ang Panginoon kasi tayo po ay buhay pa. Ibig sabihin, hindi pa po siya tapos sa atin. Sige po, Holy Spirit, maraming salamat dahil kayo ang nagsusustain sa kabuuan ng aming pagkatao, sa aming buhay. Maraming salamat dahil kayo ang may control ng lahat ng bagay, maging sa mga decision makings, Lord God, na ginagawa namin sa buhay na ito. Kaya ngayong araw, Panginoon, hayaan mo na mangusap ka sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng topic, Lord, na pag-uusapan namin. Very common itong topic, Panginoon, at totoong nangyayari ito sa bawat churches na mayroon kami. And today, just allow our hearts, O Lord God, na dahil sa ganitong klaseng kultura, Panginoon, maraming mga mananampalataya, O Lord, ang talagang hindi nakakaranas ng tunay sa presensya mo, Panginoon. Patawarin niyo po kami at hayaan niyo po na mag-lead ang topic na ito sa amin upang magpatuloy sa journey ng aming faith with you, no matter what. In Jesus' name, amen and amen. Sorry po sa aking mga alagang aso. Lumabas na po sila. Oh Lord. So ngayon, Ate Finet, salamat. Kayo po muna yung body-body ko sa pag-share screen. Pag-uusapan po natin ang The Fulton Street Prayer Meeting. So kanina, medyo hinapyawan ko, inalam ko kung ano ba ano ba itong Fulton Street. So tiningnan ko siya dito sa Google. Ang nakalagay po ay itong Fulton Street ay isang lugar kung saan napaka-busy lugar niya. Okay? Ito po. Dali lang. Sabi dito, Fulton Street is a busy street located in Lower Manhattan in New York. So, located in the financial district, a few blocks north of Wall Street. So, ibig sabihin para siyang itong tinatawag na Fulton Street na ito, para siyang Divisoria. Pero, ang lugar na ito ay sentro siya sa lahat. Ibig sabihin talagang daanan ng mga tao, business people, kumbaga yun yung pinakasentro ng financial na need, no po, ng lugar na yon. So alam naman po natin, ang tao likas na malapit at gustong pinupuntahan ang isang lugar kung saan doon niya mararanasan yung financial freedom. Okay? So ngayon, ang sabi po dito, what do you do if you announce a prayer meeting but no one comes? Ano pong gagawin natin? Sa akin bilang pastor noon, hanggang ngayon nangyayari. Kapag may mga prayer meetings, pag walang dumating, tapos na. Ay, hindi tuloy. So, next time na lang, magre-resched tayo. Kuminsan, ulan lang, kumidlat lang, magchat-chat tayo sa GC. Okay, kunwari, concern tayo na hindi sila mabasa, sasabihin natin na hindi mo natuloy ang meeting, tayo mismo yung nagiging cause para hindi matuloy yung meeting. Wala na, sarado na ang church, hindi na tuloy.
Pero itong story ngayon, dito, hindi umalis. Yung binigyan ni Lord ng divine appointment sa meeting na ito, nanatili siya kahit na siya mag-isa. Okay? Nanatili po siya. So, titingnan po natin yung story. So, sabayan niyo po ako sa pagbasa. At alam niyo naman po ako'y pinanganak na Ilongga at lumalabas po ang katotohanan. Okay? Sige po. Kahit na hindi na po tayo magbukas ng ating mga mic, sabayan niyo po ako sa pagbasa. Sige po. 1, 2, 3 po. The summer of 1857, what was a frustrating time to be a Christian in New York City and the commercial district. Wealthy bankers and real estate speculators conspicuously thank, thank God for their profitable deals. Yet, in the vast slums, poverty was inescapable. The revival fires of the Second Great Awakening had been dampened 20 years earlier by the financial panic of 1837. So Jeremiah Lanphier was a man who wanted to make a difference. Born south of Albany, he had come to New York City to enter the mercantile business. Next slide po, please, Ate Finet. Then, at the age of 33, he expectedly discovered that Jesus Christ was real and that he had paid the penalty for his sins. So Lanphier gave his life to Jesus and joined the Brick Presbyterian Church, spending much of his spare time as a street evangelist. Then in the summer of 1857, the North Dutch Church on Fulton Street decided to hire a full-time lay evangelist to reach the immigrants living around their church. Next slide po. They choose the energetic fellow from Brick Presbyterian, Jeremiah Lanphier. So Lanphier immediately started passing out invitations to the church to all who lived within walking distance, but found few takers. He began praying, Lord, what do you want me to do? The answer he received was that God wanted people to pray. As he mulled this over in his mind, an idea started to take form. He would have a prayer meeting for businessmen from noon to 1 p.m. It would be simple and flexible. Businessmen could come for a few minutes or for the whole hour. Next slide po. It would include singing, prayer, and exhortation, and a bell would ring if anyone spoke over 5 minutes. Lanphier printed up a handbill inviting the public to a weekly prayer meeting at noon on Wednesdays in the third floor meeting room of the North Dutch Church on Fulton Street. The first prayer meeting would be held September 23. To be exact, ngayong araw, iba lang yung year, 1857. The appointed day arrived, and at noon, Lanphier went to the room and knelt to pray. 10 minutes passed, and no one came. 20 minutes passed, and still he was all alone. Next slide, please. Finally, at 12:30, he heard the door open from the street and the sound of footsteps coming up the stairway. One man entered the room and without saying a word, knelt down next
to land pier. Then another man came, followed by another until by 1 o'clock. There were six. But the following week, there were 20. Then in the first week of October, the meetings were held daily, and the number gathered increased to 40. The fourth week attendance averaged over 100, with many under conviction and inquiring how they might be saved. Next slide po. New York City was to see a great need for God when on October 18, a financial panic seized the city, collapsing the economy into a brief but steep recession. The Fulton Street meetings, as they became known, soon filled all the rooms at the North Dutch Church and spilled over into the nearby John Street Methodist Church. Soon, many other churches were opening their doors both at noon and before work in the morning. Next slide, please. Even police stations and firehouses opened their doors to meet the need for places to pray. Wow. Within 6 months, 10,000 businessmen were gathering for prayer daily. Although the revival was the most spectacular in New York City, businessmen's prayer meetings sprang up in the many cities around the country. Within the next 2 years, approximately 1 million converts were added to the churches of America. Next slide po. Wow. Ito yung reflection po natin ngayon. Hopefully, habang binabasa ko po ito at nag enjoy po ako kasi parang nagtatang twister po ako, pinapractice. To be honest, nag enjoy ako na nagbabasa kasabay ng aking kaisipan na dila umayos ka. So, sobrang exciting yung karanasan ni Jeremiah. Grabe ano po, yung heart niya talaga for revival sa pamagitan ng prayer meeting sa lugar kung saan talagang naranasan niya ang, hindi ko alam kasi hindi nabanggit ano, sa binasa ko kanina, sa binasa natin, hindi niya man nabanggit doon na na-disappoint siya, na nagkaroon siya ng hopelessness. Wala eh. Tuloy-tuloy. Naghintay siya kahit na matagal, kahit na siya mag-isa, nagpatuloy. Dahil alam niya, I'm sure, nakasama niya ang Panginoon. At habang nagre-reflect po ako dito sa story, siguro sabi ko si Jeremiah kaya hindi siya nag-give up kasi divine appointment niya ito sa Panginoon para sa mga taga Fulton Street at hindi lang sa lugar na yon. So ang tindi ng breakthrough, ang tindi ng revival na ginawa ng Panginoon sa lugar. At kung napansin po natin, hindi po siya madali ha. Gumugol po ng ilang oras, ilang weeks, month, year. Nag-umpisa sa isa, dalawa, dumagdag, dumagdag, hanggang sa dumami. So dito po nakita yung passion na mayroon si Jeremiah sa kanyang calling and divine appointment with the Lord to the people of Fulton at yung mga dumadaan. And even yung mga police stations, lahat, lahat na pwedeng buksan ng Panginoon, bumukas para lang sa prayer gathering at nagkaroon ng tunay na transformation. Kakaiba po yun. Hindi po siya madali. Pero napangyari. At inumpisahan yun ng iisang tao na nag-obey sa Panginoon. Na hindi niya inalintana
Hindi niya inintay na kung ano yung magiging outcome sa kanyang pagsunod. So ito po yung reflection for today para sa ating lahat. Have you ever felt prompted by God to plan an event only to have very few attend? It would have been easy for Jeremiah Lanphier to feel discouraged even after the five others finally showed up at his first prayer meeting. Ito, naramdaman niya rin pala yung nawalan siya ng ano, nawala na. But he persevered. Grabe, ano? Nagkumahog siya. In similar situations, we must remember that our responsibility is to be faithful to what God directs us to do, and the results are up to Him. Naranasan po ba natin ito? Nagkaroon ba ng prompting si Holy Spirit? Nilagay ba sa heart natin na magkaroon ng anumang klasing plano, event? Tapos, nung ginawa mo yon, ang konti lang na nag-attend. Tapos naiinip ka. Hindi mo alam kung ano yung magiging outcome. Tatagal po ba ito o hindi? Alam niyo po dito sa reflection, ito yung pinaka-the best na gusto kong idiin sa bawat isa sa atin. Kasama po ako. Itong sabi dito sa last part, in similar situations, we must remember that our responsibility is to be faithful to what God directs us to do, and the results are up to Him. Tama. Ang isang taong masyadong nag expect para lang maparangalan ang sarili, yun yung isang uri ng tao na mabilis bumigay. Kasi sasabihin niya, ano ang sasabihin ng ibang tao? Hindi ako powerful, wala akong impact, kaya walang dumadating. So, tumataob. Pero, kapag ang mindset ng bawat isa sa atin, so lahat, lahat tayo dito mga tinawag ng Panginoon. We are nine dito sa screen. Ito yung lagi nating tandaan, regardless, no matter what. Walang darating, hindi ka nila gusto, ilang buwan, taon ang hihintayin. Ito yung ilagay natin sa ating kaisipan para hindi tayo madaling sumuko at hindi tayo susuko. Ang sabi dito, maging tapat tayo sa Panginoon kung ano yung mga directions, instructions niya sa atin, ano ang dapat gawin. Bahala na kung ano ang result. Si Lord yun. Amen. So sa next slide po, Ate Amen. Finet, please. Dinagdag ko po ito. Ay, nung next pa, pero basahin natin ito. According sa Matthew 25:21, the master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Tingnan po natin kung gaano katapat ang Panginoon at kung paano niya tayo tinitingnan sa ating pagsunod. Concerned si Lord sa ating mga personal na damdamin. Alam ni Lord na tayo ay kung minsan naiinis, napapagod, nawawala ng pag-asa, parang ayaw mo na pero hindi pwedeng umatras. May oras pa ba ako? Baka mamaya pag-overtime na naman ako. Kagaya po ng ministry namin dito sa Kansinal, yun sa barangay. Yung first day namin, siyempre lahat nakatingin, hindi sila sanay. For the first time ever, kung ilang years na binuo ng Panginoon ang barangay sa Kansinala dito sa amin, ngayon lang nagkaroon ng devotion every Monday during flag ceremony. So madalas dahil taga dito po ako yung nagli-lead kasama si Brother Joe Balingit, tsaka yung isang miyembro namin, si Grace. Siya yung aming chairman. Hindi po madali sa umpisa. Alam niyo naman po yung politika as in.
Tapos sabi ko kay Kuya Joe, tingnan mo yung mga mata ng iba na talagang ayaw nila ang salita ng Panginoon. Hindi dahil sa ayaw, kundi hindi pa nila lubos na naiintindihan. Parang gusto kaming lamunin. Tapos dumating sa point na ang sabi ng kapitan, ipatigil na. Kasi ang daming kumukontra. And then may tumayo. Sabi ni Pastor Joe, puntahan natin si Kap, kausapin natin na mabuti. Bakit pinapatigil? So sabi ko, Pastor Joe, relax. Kung kay Lord talaga yan, hindi yan titigil at hindi papatigil kahit na hindi natin pupuntahan si Kapitan. So to cut a long story short, hindi man umabot ng Monday, nag-chat ulit yung isang member namin na connected sa barangay. Sabi niya, Pastor, tuloy po ang devotion every Monday. Hindi na po ititigil. At ngayon, yung mga dating mga official ng barangay na may mga division, unti-unti po nagkakaisa. Hindi po madali. Na-witness namin kung paano gumagalaw ang kalaban. Pero mas makapangyarihan ang Panginoon. And it is my prayer. Sobrang pinapasalamatan ko ang Panginoon. Dahil bilang, alam niyo po yon, ang tagal ko nang naranasan ng disappointments. Ngayon, dapat hindi ko na yun nararamdaman at kayo din dapat magpatuloy. Regardless kung ano yung magiging outcome, bahala na si Lord. Bahala siya kung ano yung magiging outcome. So kanina, ayun na, Kap, gusto kong sabihin sa iyo to, kailangan po ninyo magkaroon ng tawag dito, empowering. Lahat po kayo dapat kumpleto. Kailan po kayo pwede? Sabi ni Kap, bahala ka, Pastor. Total, sa'yo naman yan binigay ni Lord. Kailan mo gusto? Kami na mag-aayos ng lugar. Nakita niyo po yon? Palakasan po ng loob sa pagsunod ng Panginoon. Hindi po pwede yung mahina ang pananampalataya. Konting kapal sa mga tinawag ng Diyos na kagaya natin. Amen ba? At makikita natin kung gaano kagalak ang tatay kapag ang anak ang sumusunod. Kahit na hindi niya alam kung ano yung magiging outcome. Amen. Next slide po, Ate Finet. So ito po yun, no? Reality. Men will totally fall down 7 times. May kabiguan. But God is interested the way you stand up again. May mga gawain sa church, talagang natitigil, hindi natutuloy. Given yon, naiintindihan yun ng Panginoon. Pero yung interesado si Lord, the way we stand up again, nakasama siya. Alam niyo po yon? Madalas kaya tayo bumabagsak kasi naglalakad tayo mag-isa. Akala naman natin tayo yung talaga yung may author ng lahat ng gustong pagawa ng Panginoon. Yun yung nakakalimutan ng marami, kahit na ako, kung minsan. Pero itong salitang ito, 7 times, ibig sabihin, ah, nagsisignify ito ng paulit-ulit na kabiguan sa kahit na anong bagay sa buhay natin. Sa pamilya, sa relasyon, sa marriage life. Given yun, alam yun ng Panginoon, babagsak ang tao sa sakit. Pero interesado si Lord, the way we stand up again with Him. Next slide po. Ito yung base from Kawikaan 24:16 to 18. For the lovers of God may suffer adversity and stumble 7 times, but they will continue to rise over and over again. But the unrighteous are brought down by just one calamity and will never be able to rise again. So never gloat when your enemy meets disaster, and don't be quick to rejoice if he falls. For the Lord who sees your heart will be displeased with you and will pity your fall. Amen ba? Ayan, no? Next slide po. Basahin ko lang po ng malakas. So gusto ko pong ibigay yung dalawang principle based from 2 Peter 3:9. Next slide po, Ate Finet. Principle number 1, the Lord isn't slow about keeping His promise. Sunod lang. Sabi sa Romans 12:2, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you.
sa church, no? Wag na, hindi na natin tuloy. Wala namang dumadating. Kada Wednesday na lang, 5, 3, wag na. Ibahin naman natin without consulting the Lord. Kultura, gaya-gaya. But be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how we think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Next slide po. Principle number 2, His timing is perfect, never delayed. Kagaya ng naranasan ni Jeremiah. Bakit? Ang sabi sa Isaiah 55:8, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Ibig sabihin, God's timing is always perfect. He is fully in control of all things at all times, in all places. His delays might be simply be because the answer you seek is not in His timing. So hintay-hintay lang, konting hintay, konting tiis, dagdagan ng panalangin at humingi ng guidance kay Lord. Humingi ng lahat ng bagay para ma-empower, para ma-sustain sa banal na espiritu. Amen? Next slide. Alam ko dito na po ako magtatapos. Ang sabi po ng isang author, si Einstein, tama ba yung aking pronunciation? Ito kasi yung problem. Everybody is a genius. Maalam tayo lahat talaga. Alam natin lahat. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Marami na sa mga Kristiyano hindi naniniwala sa supernatural. Hindi masyadong believe sa salitang nothing is impossible with God. Masyado tayong nagugulat kung may mga bagay na nagbo-boom, nagiging productive. Dahil ang naglilid lang ay isang hindi nakatapos sa pag-aaral, akala natin wala siyang alam. Ah, alam niyo po yung ganon? Yung masyado nating ina-underestimate kung ano ang kakayahan ng Panginoon para sa isang tao na pinili niya to lead regardless kung nakapag-aral siya o hindi. Regardless of his status sa buhay. May masteral ba yan? Nakapag WDS ba yan? Or no, saang mga theological school? Bakit siya yung tinatayo? Walang mangyayari. Remember, the disciples of Jesus, mga mangingisda. Pero hanggang ngayon, hindi natin sila makakalimutan. Nagmark yung kanilang mga pangalan. Bakit? Sumunod sila sa Panginoon. Hindi dahil sa kanilang galing o kalakasan, dahil believe sila kay Jesus. So today, ito po yung encouragement sa bawat isa sa atin. Just obey. And let us allow the Lord to do the rest sa result. In Jesus' name, amen and amen. Ate Finet, kayo na Amen. po. Thank you, Lord. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Queenie. Wow. I am without words. Praise the Lord. Yeah. Wait lang po. Yan. Talagang intently listening and talagang is so powerful. I think it's not an accident na ito po yung message sa atin ngayong araw na ito, ngayong umaga na ito. At dahil nga, yun nga, I believe meron tayong mga ganyang karanasan. Ayan, si Pastor Rory. Sige po, meron po tayong time for reflection. Alam ko yan. Sige po, wag po nating pipigilan. Pero kasi it's so empowering talaga. Thank you, thank you. Praise God. Sige po, Pastor Rory, go ahead po. Nag-open lang ako ng camera. Ako na. Yung karanasan, oo, sa Pilipinas, long time ago, not in Bethlehem but in Porac, UMC. Nung ako po ay ano pa lang, nag-start ng ministry.
as a student pastor sa Halong ay talagang mayroon po akong isang pastor na kasama. Dalawa po kami kasi ako nag-aaral pa lang. Ang nangyari po ay walang umattend na miyembro Sunday worship. Sad to say. So, ang sabi po ng pastor, nag-pray naman po siya. Ang sabi ko, Pastor, bakit tayo aalis? Kasi wala namang attend ng miyembro, di punta na tayo sa isang church. Pero bago tayo umalis dito, pray muna tayo. That's a sad news. Why? Because, of course, ako po ay first appointment ko yon as a student pastor. And then ganun po yung nangyari. Not once, but twice po naganap yun. But I always encourage the pastor, just stay here, visit the members, but first worship. Yun po ang lagi kong binabanggit po sa kanya kapag kami lang nag-uusap. But sad to say, yun po ang totoo. That is a Sunday pa ha, not a prayer meeting. Ako titingnan po ninyo mga kapatid, uh, is is about how we persist yung talagang gusto po ng Panginoon. Totoo naman yun na testimony po ng karamihan pong pastor, lalo na ako sa Pilipinas. Ako, kapag ang miyembro na kasi sinabi ng magpapatuloy na sa panalangin sa midweek service, 3, 4, continue lang yan. Pero may mga miyembro po talaga minsan, pasensya na, mga miyembro po talaga ayaw nilang magpatuloy. Basta sabi ko no, kahit na anong i-ano mo sa kanila, ayaw nila. Because there's a lot of excuses. Kaya nga po nung one na sa isang destino ko, I tell to them, huwag kayong ihinto kahit na anong mangyari. Busy man kayo, hinto ninyo yung kabisihan ninyo kasi ilang oras ang paglalakad, ilang oras ang pagsamba, ibigay natin para sa Diyos. But many, sad to say, kapag in-insist ang tao, kultura ng tao bakit ko napapanggit? Kasi yun ang gusto nila. Ayaw na talagang sumunod sa Diyos. And then, here, sa Barcelona, for how many years, sabihin din na maaaring nag-stop ang Pilipino. But I praise God, yung patuloy na binibigay niya sa puso at sa isip para mag-pursue kahit na anong nangyari, naganap dito. So, I praise God, especially today. It's refreshing and a new releasing, a new start, how to begin. Huwag kang magsimula wag ako magsimula. Hayaan ko ang Diyos na magpanimula. Hayaan ko ang Diyos nang siyang kumilos, pero I need to work on it. So, thank you. Thank God for this revelation. Dahil kasi kapag ako mismo ng sarili kong magsimula, mawala yung takot, mawala yung pangamba. Because it is a new start, a new revelation, and a new beginning. So, yun lamang po. Ayun po si Pastor Queenie. Nagtaas ng kamay. Naalala ko lang po kasi 'di ba, kakagraduate ko lang sa WDS. And then bago po 'yon, may instruction po sa akin si Lord na kung saan po ako nagtapos ng college, mag-a-apply po ako doon. Okay? So pinag-pray po ako ni Pastor Cookie, si Pastor Chris, and Pastor Girly nang magkahiwalay naman, magkahiwalay. And same instructions from the Lord. So ako naman, ayaw ko, meron akong takot. Anong gagawin ko sa university? Naging spiritual director ako doon noong bago mag-pandemic.
Yes, pero para mag-apply, para officially magtuturo or hindi ko alam kung saan ako ilalagay ng Panginoon, which is yung director, sinabi niya na mag-apply ka pagka-graduate mo. Still, mayroon akong pagdududa, may takot. Kailang, alam niyo po yon, ayaw ko, pero gusto kong gawin. Ayaw ko, pero kailangan kong gawin. I need to obey. Hindi ko alam kung ano yung plano ng Panginoon. So, sama niyo pa ako sa prayer. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Regardless, na matanggap o hindi, kasi sinabi ni Lord mag-apply, mag-a-apply po ako. Excited pa ako sa magiging outcome. Hindi ko alam kung ano ang magiging outcome. Hindi ko alam kung mapipili ako, papasa ako o hindi. Pero ngayon, gusto ko siyang gawin, ayaw ko pero kailangan ko siyang gawin kasi instruction ng Panginoon. Bahala na po siya. So, sama niyo po ako sa prayer. Walk by faith. Thank you Amen. po. Amen, amen. Sige po, isasama natin yan sa prayers natin. Yun, tama po yun, yung it's not an accident talaga na ito nga yung ating pinag-aaralan ngayong umaga. We all need encouragement. We all need to encourage each other, bawat isa sa atin. Kasi kung minsan, kala lang natin walang pinagdadaanan yung bawat isa sa atin. Pero sa totoo, meron po tayong mga struggles din, especially sa ating faith journey. Meron tayong, and it's so good na dinadala tayo ng Panginoon dito para magpalakasan tayo sa isa't isa. Dito din po ma-share ko lang din po, dito din po sa UK, ang masasabi ko po, hindi po talaga madali dito sa ibang bansa. Minsan nga iniisip ko parang bakit sa Pilipinas parang napakadaling yung yung mag-share, mag-gather ng mga tao. Pero sa niririnig ko, hindi din pala. Kasi kahit nasaan, anywhere, any place, anytime, talagang andoon yung struggle. Andoon pag yung paghinder ng ng kaaway kasi siya yung talagang pumipigil. Ayaw niya mangyari yun. Pero nararanasan namin yan din dito po sa UK. Um, Actually, yun nga yung katulad yung sa Sunday school po sa ating fellowship dito. Kung minsan nangyayari po yung mga teacher nandoon na, pero wala namang estudyante, wala namang tuturuan. Yung ganun ba, paano naging Sunday school na yung teacher talagang kuminsan talagang ano ka on fire ka, wow, magtuturo, ready ka na lahat. Pagdating mo, wala ka naman tuturo. Yung mga ganong mga sitwasyon po. So, totoo po yun. And then, it's so relevant, it's so timely as well. Kasi nung Saturday lang po, pinag-uusapan niya na, andiyan ba si Sister Ruth, Sister Ruth? Pinag-uusapan lang namin yan, yun nga, ano na ba yung gagawin natin? Paano ba to? Bakit ganun? Parang wala naman yata, yung response. Kasi, yun na nga po, yung expectation mo. So, kung sa sarili mo lang, di ba, ang response mo is parang nature ng tao yata yun, yung pagka merong kang ginagawa gusto mo, agad, yung responsive agad yung mga tao, ganun, makikita mo agad yung nila, yung response nila na hindi ka na mahihirapan, ganun, na madali lang, ganyan, ganyan. Pero kapag yung sa reality, sa totoo na, parang ang hirap humila, parang halos hilain mo yung mga tao para lang mag-join, parang kailangan magmakaawa ka, kailangan talagang yung mga ganun ba. So kaya yung pagka yung ganun, talagang tayo mismo na tayo, na tatalo na tayo ng kumbaga aabot tayo doon sa ay ayoko na, pagod na ako, nakakapagod naman yung mga ganon, give up na. So, yun po isang message po talaga ito na totoo nga that will leave the results to God. Ang ang ano nang natin kailangan gawin is
yun, sumunod tayo. Obey, trust, yun, mag-trust and obey sa ating Panginoon. He knows what He is doing, Lord. Hindi mo naman siguro pauumpisahan ito kung, kung pababayaan mo lang kami, di ba? Hindi naman niya tayo iiwanan sa ere, kundi talagang siya. Ayan, relate much, sabi ni Sister Annalisa. Sige po, Sister Annalisa, baka nais niyo pong mag-share po dyan sa Singapore kung paano po ba ang ating ano dyan. Baka gusto niyo pong ibahagi. Thank you po. So, magandang araw po Ayan. sa ating lahat. Hindi ko po masabi kung anong good afternoon or good morning po ba kasi nasa so magandang araw na lang po sa ating lahat. Siyempre, salamat po sa opportunity na ako ay makapag-share din po sa aking mga naging experience din po about sa topic. Napakaganda po ng topic ngayon. So ako po kasi yung isang tao na masyadong yung mahilig ba tumakbo sa sa ministry. Wala po nung nandun sa Pilipinas kasi pag nasa ministry ako, parang konting lang, tinatakbuhan ko, yung ganon. Yung konting problema lang ba sa family, lalo na sa financial, ibig sabihin tumatakbo ako kasi maghahanap ako ng trabaho sa sa ibang lugar, yung ganon. So, dumating yung time na talaga tinawag na kami mag-asawa, na nag-resign din ako sa aking work, pati yung asawa ko. So, nag-full-time kaming mag-asawa. Ako ay isang pastor's wife. So, instead na ako yung mag-aano sa kanya, mag-support ba sa kasama ko siya, yung nandun ako, mag-alalay sa kanya, tinakbuhan ko na naman uli. Nag-abroad ako, iniwan ko siya doon sa Pilipinas. Yung bang sobrang nahirapan siya nung iniwan ko siya, yung ganon. Parang first time na talagang napalayo ako sa kanila, sa kanya. Pero dahil sa financial, kaya ginawa ko yun. Mahilig talaga akong tumakbo. Pero yung panaginip ko palagi na hinahabol ako ng mga bata. Ako naman ay takbo ng takbo hanggang sa makarating ako ng mataas na bundok. Hinahabol talaga ako ng mga bata at pagdating doon talaga nahuli nila ako. At talaga sabi nila, miss na namin yung salita ng Diyos. Yun, talaga hinahabol nila ako na yung gusto daw nilang, yung mag-Bible study, ganon. Talagang ako naman ay takbo ng takbo hanggang sa nahuli nila ako. So, thanks God kasi alam kong yung bang, ah, hi sir, dito kasi amo ko. So, um, bilang dito ako nasa Singapore, nagkaroon ako dito ng dito sa ministry. So dito ako talaga nagkaroon ng ng training ground. So bilang isang din dito, isang discipleship ang leader, hindi ko basta-basta ang humawak na isang grupo. Na kung minsan may mga ups and down na iba-iba kasi yung ng mga members eh. Iba-iba yung mga kanilang mga attitude, kung minsan. So nandyan lang ba ako na dito ako nagkaroon ng katatagan. Dito talagang training ground ko talaga dito na naging matatag ako na talagang yung pag-uunawa sa kanila, pag-encourage, sa pag-pray sa kanila, ay talagang yung masasabi na tuloy-tuloy. Katulad ng dito sa na-share ni kanina ni Pastor Queenie na yung kahit na konti lang yung sino ba yung kanina, nakalimutan ko yung sabi niya. Kahit na konti, hindi talaga siya discourage, hindi nagtuloy-tuloy. So, ito yung inaano ko ngayon na talagang pinag-pray ko kung ano yung kalooban ng Lord na sa pag-uwi ko ay malapit na akong umuwi kasi gusto ko naman ulit mag full time, magsimula na naman dun sa Pilipinas kung ano yung kalooban ng Panginoon. So, kailangan ko po ng inyong prayer. So, kasi sa January, uwi po ako at yung planning ko namin mag-asawa na mag-pioneering po kami ulit doon sa Palawan. Kasi may nag-o-offer sa amin ng lupa at yun na lang po patatayuan ng church. So, ito po yung heart ko ngayon na siguro magpaalam ako dito sa aking amo na uwi na ako siguro next year para ipagpatuloy ko yung pinapagawa ng Panginoon. Kasi nandito sa puso ko na nagilip ako palagi eh. So, salamat po talaga sa opportunity na makapag-share din po. Glory to God. Wow, praise God, praise God. Amen, amen. Ah, sige po,
Pastor Queenie, pwede ba kayong mag-pray na itong i-close po natin itong ating portion na ito, yung ating devotion. At Sige napaka-powerful po. po talaga yung inyo pong mga naging karanasan. Kumbaga sa pagdating sa talaga sa mga experiences na ganyan so Opo. pag-declare po kayo sa amin na mga kumbaga nasa point na sa panahon ng mga ganitong mga nararanasan, and praise God po at tayo po ay tanggapin natin yung impartation at declarations po Sige ni po. Pastor Queenie sa atin po sa pagtatapos ng ating devotion before we go to our prayer blast. Ito po, Sige Pastor po, Queenie. Ate Pinin. Sige po. Holy Spirit, thank you. Holy Spirit, thank you. Thank you, Lord. So right now, Panginoon, ah, huwag niyo lang po sa akin sabihin at ipaalam, kundi sa aming lahat kung ano yung vision, kung ano yung dream na mayroon po kayo sa amin. And sa Bible mismo, Lord, nakasulat na bilang tatay, matindi ang karapatan na mayroon kami from you na ipaalam nyo sa amin kung ano yung mga pangarap, ano yung vision, dreams, Lord, na mayroon kayo para sa amin. So right now, Lord, lahat kami na nasa platform, O Lord God, dinideklara ko, Panginoon, na isang bukas na tenga para marinig ang inyong boses, para sa iba't ibang instructions, Panginoon. Dahil naniniwala ako, Lord, sa dinami-dami ng boses na mayroon ng mundo, nakakalito. Subalit kapag ang boses mo ang aming naririnig, yun po ang pinaka-perfect, Panginoon, na kasiguraduhan dahil kayo ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Dinideklara ko, O Lord God, isang bukas na mata to see visions, Lord God, a spiritual eye, O Lord God, a spiritual eye for us to see kung ano, Panginoon, yung mga plano mo para sa mga ministries, Panginoon, na ipinagkaloob at ipinagkakatiwala po ninyo sa amin. At dinideklara ko, Panginoon, ng isang matalim na dila so that magagamit ito, Panginoon, at hindi magko-compromise para sabihin kung ano ang katotohanan sa inyong mga salita. Hindi na ito yung season, Lord, para magpatumpik-tumpik at walang Kristiyanong talunan, walang Kristiyanong lone ranger, walang Kristiyanong laging nagdududa, Panginoon, because doubt is a sin, O Lord God. So right now, Holy Spirit, anoint us with your authority and power to release your word, to know much deeper kung ano yung kapangyarihan ng death and resurrection of Jesus on the cross. At tulungan mo kami lahat, Panginoon, na laging maunawaan yung finished work mo, Jesus, sa cross noong kayo ay namatay. Holy Spirit, always lead us and teach us, O Lord. At hayaan mo na malaman namin, Panginoon, ang tunay na katotohanan at plano mo para sa buhay namin. Let us all receive. Hangarin natin na marinig ang boses ng Panginoon. Hangarin natin na malaman ang kanyang plano. Asamin natin yung isang pagnanasa na maranasan ang presensya ng Panginoon sa ministry na ito. Let us rebuke spirit of Jonah. Laging tumatakbo, laging umiiwas dahil walang patutunguhan. Ang bawat isa sa atin at kabiguan ang ating tatamuhin. The moment we disobey God's instructions. And it is my prayer and declaration for us
na mas lalo tayong maging makapal to us WKs, word of knowledge, sa mga taong anointed with the Holy Spirit to release wisdom and understanding to know the will of the Lord for us. At kinakansela ko din ngayon yung isang kaisipan na laging negatibo, na laging ginagaya kung ano yung uso sa mundo. We are set apart. You are chosen to stand with the Lord. Tanggapin mo yung tapang. Tanggapin mo yung katotohanan. Tanggapin mo yung isang talas na nagmumula sa Panginoon to discern. Kahit yung mga kausap mo, to discern the plans and move of the enemies sa buhay natin. Lagi nating tandaan, ang kalaban hindi lang double, triple time. Nag-o-overtime. Punong-puno ng kanyang kalendaryo para sa atin kung paano tayo sirain. So that kapag nasira tayo, mawawala na tayo ng gana sa pagsunod at pagtiwala sa Panginoon. Let us allow the Holy Spirit, alam niyo po yun, to occupy everything sa buhay natin. Gumawa tayo ng isang uri ng kalendaryo na hindi yung nais natin ang masusunod, kundi ang nais ng Panginoon. So right now, Holy Spirit, pour out your authority and power for us to discern, O Lord God, to know, to feel your presence in our lives. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. In Jesus' name, let us all receive this. Amen and amen and Amen. 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 Thank you, Praise Lord. God. Thank you. Thank you, Pastor Queenie, for that powerful sharing and prayer declaration po. So, sige po.